Kabanata 1481. Ang misyon ay upang patayin ka. Ang malakas na boses ay agad na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Taglit na napalingon ang lahat. Nakita nila ang dawis na may puting damit na naglalakad na may malamig na ekspresyon. Mabilis na dumapo ang kanyang mga mata kay Chinyu. Chinyu? Hindi ko talaga inaasahan na pupunta ka dito, walang pakialam na sabi ng dawis na nakasuot ng puti. Sino ka para tawagin si Master Chin ng ganyan? May biglang sumigaw. Pinaikit ng dawis ang puting damit. Itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro paarap. Isang sinag ng liwanag ang agad na pumutok at direktang nabasag ang kanyang ulo. Nang makita ang eksenang ito, naging pangit ang mukha ng lahat. Sinabi ni Chinyu na may malamig na mukha, aso, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila, tama ba? Ang dawis na nakasuot ng puti ay nagsabi na may mahinang ngiti, wala itong kinalaman sa kanila, ngunit nasaktan niya ako, kaya nararapat siyang mamatay. Napakasobra mo, sabi ni Chinyu na may madilim na mukha. Tumawa ng malakas ang dawis na nakasuot ng puti at sinabing, so ano? Chinyu? Malapit ka nang mamatay. Hindi mo ba alam? Ang mga mata ni Chinyu ay hindi maiwasang magwalas sa paligid. Nakita niya na ang paligid ng Sacred Hall ng gamot na ito ay natatakpan na ng mahinang ningning. Agad na naunawaan ni Chinyu na sa pagkakataong ito, hindi lang ang dawis na nakasuot ng puting damit. Maaaring ang 18 Diyos. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Agad niyang pinakawalan ang kanyang divine sense at tinakpan ang buong Medicine Sacred Hall. Gaya ng inaasahan, naghihintay sa labas ang 18 Diyos. Ads by Pop Future. Lihim na naramdaman ni Chinyu na hindi maganda ang mga bagay. Naranasan ni Chinyu ang mga kakayahan ng 18 Diyos. Talagang hindi siya ang kanilang kapareha. Talagang nagsumikap ang unang elder para mahuli ako, malamig na sabi ni Chinyu. Tumawa ng malakas ang dawis na nakasuot ng puti at sinabing, hindi, nagkakamali ka. Hindi kita huhulihin, ngunit, patayin kita. Isang bakas ng solemnidad ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at mabilis na nag-isip ng planong pagtakas. Damn it! Kung magkakaroon ako ng mas maraming oras para humakbang sa makapangyarihang kaharian, tiyak na hindi ako matatakot sa kanila. Sa isip ni Chinyu. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay maaaring gawin ayon sa kanyang mga iniisip. Mukhang. Ito ang tanging paraan. Sa sandaling ito, isang bakas ng lamig ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Sa sumunod na segundo, direktang inactivate niya ang line word formula at lumitaw sa harap ng dawis na may puting damit sa halos isang iglap. Natigilan ang dawis na nakasuot ng puting damit. Hindi niya inaasahan na bigla na lang kumilos si Chinyu. Munting bastard, ang lakas ng loob mong magnakaw. Swish! Bago pa matapos magsalita ang dawis na may puting damit, nakadikit na ang palad ni Chinyu sa noo ng dawis na nakasuot ng puting damit. Hanggat pipilitin ko, magagawa kong sirain ang iyong divine sense, malamig na sabi ni Chinyu. Sa makatuwid, ipinapayo ko sa iyo na maging mas masunurin. Ang ekspresyon ng puting damit na dawis ay agad na naging sobrang pangit. Hindi niya akalain na siya ay talagang mahuhuli ng buhay ni Chinyu. Anak, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo dahil lang dito? Malakas na sigaw ng dawis na nakasuot ng puti. Gumisi si Chinyu at sinabing, maaari mong subukan ang iyong banal na kakayahan. Ginagarantiya ko na bago ito, ang iyong ulo ay magiging bulok na pakwan. Nanigas ang katawan ng dawis na may puting damit. Hindi niya pinagdudahan kahit kaunti ang pagiging totoo ng mga salitang ito. Sa personalidad ni Chinyu, tiyak na gagawin niya ito. Sinabi ng dawis na may puting damit sa malalim na boses, Chinyu, mas mabuting huwag kang kumilos ng walang ingat. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka pababayaan ng 18 Diyos. Ads by Pop Future. Cut the crap. Malamig na sabi ni Chinyu, follow me. Ang dawis na nakasuot ng puting damit ay nasa kamay na ni Chinyu, kaya natural na hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Masunurin lang niyang sinundan si Chinyu at lumabas. Pagkatapos maglakad palabas ng pinto, mabilis na natuklasan ni Chinyu ang hari ng alchemy sa koridor.
Nagtama ang kanilang mga mata, at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Alchemy King. Pagkatapos, nagmamadali siyang naglakad pasulong at sinabing may mapagkunwari na ekspresyon, Chinyu, ano? Anong nangyayari? Anong nangyari? Ngumisi si Chinyu, alam mo kung ano ang nangyari. Alchemy King, tila hindi mo isinasapuso ang aking mga salita. Agad na nagbago ang ekspresyon ng Alchemy King, at lihim siyang nagmura sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay ngayon. Gumisi si Chinyu. Dahil dito ay bumilis ang tibok ng puso ng dati ng balisang Alchemy King. Kung hindi namatay si Chinyu, tiyak na siya ang mamamatay sa hinaharap. Ngunit ang Pilrefinang King sa harap niya ay walang magawa. Hindi man lang siya naglakas loob na umamin. Kung umamin siya, natatakot siyang mapag-alitan siya ng mga tao sa Medicine Sacred Hall sa hinaharap. Chinyu? Mali ka talaga. Masyadong tamad si Chinyu na makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon. Hinawakan niya ang dawis na nakaputing damit at nagpatuloy sa paglalakad pababa. Alchemy King, ano ang ibig sabihin ni Chinyu? May kinalaman ba talaga ito sa iyo? Nakasimangot na tanong ni Susong. Nagdilim ang matandang mukha ng Alchemy King habang sinisigawan, syempre wala itong kinalaman sa akin. Ito ay malinaw na hindi pagkakaunawaan. Hindi mo ba nakikita? Bagamat hindi naniniwala si Susong, wala siyang katibayan at maaari lamang siyang sumuko. Ang Alchemy King ay tumingin sa likod ni Chinyu habang ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig. Pero maya-maya, tumawa ulit siya. Sa paligid ng 18 Diyos, ano ang dapat ipag-alala? Iyon ang mahusay na sandata sa pagpatay ng Heavenly Cloud Sect. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang napatay nito noon? Kahit na may mahusay na kakayahan si Chinyu, talagang imposible para sa kanya na makatakas mula sa mga kamay ng 18 Diyos. Ads by Pop Future. Chinyu? Patay ka na. Hindi napigilan ng Alchemy King na mapamura. Tuldok tuldok tuldok. Ikinawit ni Chinyu ang isang kamay sa leeg ng dawis na nakasuot ng puti, at hinawakan ng isa pang kamay ang noo ng dawis na nakasuot ng puti. Hanggat mayroon siyang anumang masamang intensyon, tiyak na papatayin siya ni Chinyu sa isang iglap. Chinyu? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung ang 18 Diyos ay hindi mahuhulog sa iyong mga panlilinlang, ikaw. Hindi mo ako mapapatay, walang kahihiyang sabi ng dawis na nakasuot ng puting damit. Manahimik ka. Hindi napigilan ni Chinyu na suwian siya. Ang ekspresyon ng puting damit na dawis ay medyo hindi magandang tingnan, at lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Kung ang 18 Diyos ay hindi mahuhulog sa panlilinlang na ito at direktang pinatay siya ni Chinyu, kung gayon ito ay magiging mahirap. Ang dawis na may puting damit ay nag-isip ng hindi mabilang na mga pamamaraan sa kanyang isipan. Ang pinakamaasahang paraan ay ang pag-abandona sa kanyang pisikal na katawan. Ngunit nangangahulugan din iyon na ang kanyang panghabang buhay na paglilinang ay malamang na masisira. Aabutin ng hindi mabilang na taon upang muling buuin ang isa pang pisikal na katawan. Habang pababa siya, mas nababalisa ang dawis na nakasuot ng puting damit. Hindi niya maiwasang magsisi. Bakit ang dami niyang sinabi ngayon lang para bigyan ng pagkakataon si Chinyu? God bless! Ang bulong ng dawis na may puting damit sa kanyang puso. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Chinyu ang dawis na nakasuot ng puting damit palabas ng gamot na Saint Hall. Sa labas ng gamot na Saint Hall, ang 18 Diyos ay nakatayo ng mataas sa kalangitan, malamig na nakatingin kay Chinyu. Ang saglit na lumitaw si Chinyu, isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumapit. Ang hanggaring pagpatay na ito ay nagmula sa 18 Diyos. Para silang mga makinang pamatay na walang awa na hindi nagpahayag ng kahit katiting na emosyon. Mayroon lamang malamig na pagpatay sa buong katawan nila. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang 18 Diyos at pinagsabihan, ang dawis na nakasuot ng puting damit ay nasa aking mga kamay. Pinabalaan ko kayo na huwag kumilos ng walang ingat. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, si Chinyu at ang dawis na nakasuot ng puting damit ay kinabahan. Ang awtoridad na pumatay ay nasa kamay ng 18 Celestial. Patayin mo kung gusto mo. Ang utos na natanggap namin ay patayin ka. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita ang 18 Celestial.
Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ni Chinyu at ng Dawis na may puting damit ay naging sobrang pangit. Kabanata 1482, Nakikipaglaban sa 18 Celestial. Nangyari nga ang bagay na pinakakinakabahan nila. Ang 18 Celestial ay walang pakialam sa buhay at kamatayan ng Dawis na nakasuot ng puting damit. Ang gusto nila ay patayin si Chinyu. Ang Heavenly Cloud Sect ay talagang walang awa, malamig na sabi ni Chinyu. Ang Dawis na nakasuot ng puting damit ay pawis na pawis. Sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian. Dahil iyon ang kaso, maaari ka lamang mamatay, malamig na sabi ni Chinyu habang nakasandal sa tainga ng Dawis na nakasuot ng puting damit. Dahan daw ang tinapot ng daliri ni Chinyu ang ningning at dumiretso sa glebela ng Dawis na may puting damit. Sa kritikal na sandali na ito, ang Dawis na nakasuot ng puting damit ay tiyak na iniwan ang kanyang pisikal na katawan at tumakas kasama ang kanyang primordial spirit. Isang anino ang nakatayo sa gitna ng hangin. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng walang tigil. Malapit na iyon. Muntik nang masira ang kaluluwa ko, sabi ng Dawis na may puting damit sa nanginginig na boses. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tiningnan niya ang bangkay na nasa harapan niya at hindi niya maiwasang mapangiti. Dawis na nakasuot ng puting damit, tumakbo ka ng mabilis. Ang Dawis na may puting damit ay malamig na tumingin kay Chinyu at sinabing, "Brat, tiyak na maaalala ko ang sama ng loob ng pagsira sa aking katawan. Magkikita tayong muli sa hinaharap." Pagkasabi nito, mabilis na umalis ang Dawis na nakasuot ng puti. Alam ni Chinyu na hindi niya mapipigilan ang Dawis na nakasuot ng puting damit, kaya hindi niya ito hinabol. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang 18 Diyos at sinabi, "Ito ang kabisera ng santo ng gamot. Hindi ka ba natatakot na sirain ang santo ng gamot?" Gayunpaman, simple at maayos pa rin ang tugon ng 18 Diyos. "Ang utos namin ay patayin ka. Ang iba ay walang kinalaman sa amin." Tila sabay na sinabi ito ng 18 Diyos. Napakalamig ng ekspresyon ni Chinyu. Tumangala siya sa 18 lalaki ng Diyos at alam niyang walang pag-urong. Nagkaroon na ng hindi matatakasan na lambat dito. Walang paraan para makatakas siya. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay lumaban tayo, malamig na sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Dahil doon, mabilis na tumaas ang kanyang panloob na chi. Sa isang maikling sandali, ito ay tumaas sa limitasyon. Ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng nakakatakot na heatwave. Kumalat ang heatwave na ito sa paligid, na naging sanhi ng panginginig ng espasyo na parang mga alon ng tubig. Ang ganitong panloob na chi ay hindi maiwasang maging sanhi ng pagkagulat ng mga tao. Gayunpaman, ang 18 Diyos ay pumikit at hindi inilagay si Chinyu sa kanilang mga mata. Sa pagharap sa 18 Diyos, si Chinyu ay hindi nang ahas na magtago ng anuman. Direkta niyang binuksan ang ikalimang antas ng formula ng pakikipaglaban sa salita, na nagbabalak na lumaban hanggang kamatayan. Ang 18 Diyos ay malamig na tumingin kay Chinyu. Ang kanilang panloob na chi ay halatang sobrang kalmado, ngunit ang kanilang malakas na hangarin sa pagpatay ay nagparamdam sa mga tao ng takot. "Pumunta ka sa impyerno." Umungol si Chinyu at tinapakan ang line word formula, nagkusa na umatake. Mabilis na naglaho ang 18 makajos na mga figure, na parang nagtatago sa kalawakan. Sa sumunod na segundo, muli silang lumitaw sa malayo. Nang muli silang lumitaw, ang 36 na kamay ay nakaturo na kay Chinyu. Para bang isang nakakakilabot na galaw ang namumuo sa kanilang mga palad. Ang mga sinag ng liwanag ay lumabas mula sa kanilang mga palad. Bweng! 36 na sinag ng liwanag ang sumabog sa isang iglap. Nakapulupot sila sa napakabilis na bilis at sa wakas ay nagtagpo sa isang magaan na haligi. Ang light pillar na ito ay nagbago sa libu-libong pamamaraan ng Dao. Ito ay malinaw na isang magaan na haligi lamang, ngunit ito ay hindi mahuhulaan. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinalubong ito ng isang 10,000 spell-breaking punch. Ang pamamaraan na ito ay walang kapantay sa mundo. Ang kamao ni Chinyu ay lalong hindi matatalo.
Ang lahat ng espiritual na kapangyarihan ay natipon sa isang punto, at ang gintong kinang ay parang araw at buwan. Boom! Tinalubong ng galit na kamao ni Chinyu ang pag-atake at nabangga ang Dao Technique ng 18 Diyos. Sa sandali ng banggaan, isang napakalaking aura ang lumabas. Kahit na may nabuong porma sayon dito, naapektuhan pa rin ang mga tao sa paligid at namatay on the spot. Ads by Pop Future. Ang kinang na ginawa ng 18 Diyos ay nabasag sa isang iglap, pagkatapos ay nag-drill sa kawalan at nawala ng walang bakas. Hindi gaanong bumuti ang kalagayan ni Chinyu. Kahit na ginamit na niya ang lahat ng kanyang divine arts, umatras pa rin siya ng ilang hakbang. Inalog-alog ang kanyang pulso hanggang sa sumakit ito. Talagang tinutupad ng 18 Diyos ang kanilang reputasyon. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang suntok na ito ay marahil ang pinakamalakas na suntok ni Chinyu, ngunit nabasag lang nito ang isa sa kanilang mga spell. Nagdulot ito kay Chinyu ng bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa na ang mga spelling ng 18 Diyos ay kakaiba at hindi mahuhulaan. May chismis na simula nang lumitaw sila, daan-daang spells na ang ginawa nila. Bukod dito, ang bawat spell ay walang kapantay na lakas. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Chinyu. Tumingin siya sa 18 Diyos na parang may binabalak. Ang 18 Diyos ay malamig ding tumingin kay Chinyu. Matagal silang hindi kumibo, na para bang sinusuri nila ang kakayahan ni Chinyu. Sa loob ng gamot na Saint Hall. Napakalamig ng ekspresyon ng Alchemy King. Personal niyang nasaksihan ang mahusay na labanang ito, at personal din niyang nasaksihan ang kakayahan ni Chinyu. Hindi pagmamalabos na sabihin na anumang bakas ng natitirang kapangyarihan ngayon ay maaaring kumitil sa kanyang buhay. Kung hindi mamamatay si Chinyu, natatakot ako na kailangan ko ring tumakas. Ang Alchemy King ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Ang lahat ng ito ay dahil kay Chinyu. Kung hindi dahil sa kanyang pagdating, hindi magugulo ang kanyang mapayapang buhay. Maaaring ang 18 Diyos ay hindi kayang pumatay ng isang Chinyu. Matiim na tinitigan ng Alchemy King si Chinyu. Gusto niyang tumulong, ngunit wala siyang magawa. Habang nasa malalim na pag-iisip ang Alchemy King, nagsimula muli ang malaking labanan sa ibaba. Iniabot ni Chinyu ang kanyang palad, at nahulog sa kanyang kamay ang isang mahalagang espada. Ang espadang ito ay walang iba kundi ang tansong espada ni Chinyu. Hinawakan ni Chinyu ang espadang ito gamit ang dalawang kamay at malamig na tumingin sa 18 Diyos. Siya ay nag-isip ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin nakahanap ng anumang mga pagkukulang sa 18 Diyos. Ang 18 taong ito ay parang iisang nilalang, walang anumang kapintasan na masasabi. Buzz! Ang 18 Diyos ay gumawa din ng kanilang hakbang sa sandaling ito. Muli nilang itinaas ang kanilang mga palad at itinuro si Chinyu. Sa isang iglap, lumiwanag ang mga bahid ng madilim na ningning. Sa loob ng ningning na iyon, parang may hindi mabilang na masasamang multo na umaatungal, at higit pa, para bang may mga kalansay na humahagulgol. Agad na naging walang kapantay ang lamig ng paligid. Ang orihinal na mainit na panahon ay naging walang kapantay na lamig. Swish! Ang 18 Diyos ay hindi nagsabi ng anumang bagay na walang kaparirikon. Itinaas lamang nila ang kanilang mga palad, at ang aura na iyon na parang ilog ay sumugod. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang tansong espada at sumigaw. Siyam na ganap na panimulang slash, ika-4 na slash. Pagkatapos ng sigaw, tila nagmula sa langit ang nakakatakot na liwanag ng espada. Tinira nito ang lahat at ginawang wala ang lahat. Ang malaking liwanag ng espada ay tumama patungo sa 18 Diyos. Ang banggaan ng mga ilaw ay nagdulot ng malakas na internal chi fluctuation. Ang dalawang sinag ng liwanag ay tila tumigil sa sandaling ito. Ang mga tunog ng slurping ay lubhang nakakatang. Gayunpaman, wala pang kalahating segundo pagkatapos ng banggaan, ang espada na si Rei ay napalunok at lumingon kay Chinyu. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tumalon siya sa hangin at gustong tumakas. Sa kasamaang palad, ang espasyo ay masyadong maliit at walang paraan upang makatakas.
Sa ganoong mapanganib na sitwasyon, maaari lamang piliin ni Chinyo na tanggapin ito ng direkta. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang proteksyon na sining ay sumambulat, at ang katawan ni Chinyo ay tila nabalot ng isang layer ng ginintoang ningning. Ang kanyang mga braso ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib, at talagang binalak niyang gamitin ang kanyang pisikal na katawan upang dalhin ito ng direkta. Boom! Ang ningning ay sumabog, walang katumbas na ningning, na naging sanhi ng pagputi ng buong kalangitan. Ang sobrang nakakasilaw na ningning ay tumagos pa sa mga mata ng mga tao, at maging ang Pildores na nagpapadalisay sa mga mata ni King ay hindi maiwasang dumyogo. Kabanata 1483, ang nakakatakot na 18 Diyos. Naka-cross-arm si Chinyo sa kanyang harapan, at ang kanyang katawan ay napaatras ng ilang hakbang. Kung hindi dahil sa array na itinakda nila sa likod niya, si Chinyo ay napilitang umatras ng ilang libong metro. Sa oras na nawala ang liwanag, ang mga braso ni Chinyo ay naging itim na parang nasunog. Ngunit ang nakakagulat ay kahit sa ilalim ng gayong pag-atake, buo pa rin ang katawan ni Chinyo, bahagyang nasugatan lamang. Nagdulot ito ng labis na pagkagulat sa lahat. At ang Alchemy King na nakatayo sa gamot na Saint Hall ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Paano ito mangyayari? Hinawakan ng Alchemy King ang windowsill at tinitigan si Chinyo. Ang napakalaking kapangyarihan na iyon ngayon ay sapat na para mawala ang buong kapital ng santo ng gamot. Ang Chinyo na ito ay talagang hindi nasaktan. Paano ito naging posible? Sa sandaling ito, tila nabigla rin ang 18 Diyos. May kung anong hinala rin ang kanilang mga mata. Alam nila ang kapangyarihan ng galaw na iyon, ngunit talagang natiis ito ni Chinyo. Itinaas ni Chinyo ang kanyang ulo at tinitigan ang 18 makadiyos na lalaki, na medyo nabigla sa kanyang puso. Siyempre, hindi naman siya relaxed gaya ng pagtingin niya sa ibabaw. Ang kanyang pisikal na katawan ay talagang nakatiis, ngunit ang mga panloob na organo ni Chinyo ay naapektuhan lahat, at siya ay halos samuka ng dugo. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito, sabi ni Chinyo sa mahinang boses. Inabot niya ang palad niya at muling hinawakan ang tansong espada. Pagkatapos, hinawakan ni Chinyo ang tansong espada gamit ang dalawang kamay. Ang espiritual na kapangyarihan ay lumundag na parang ito ay naging isa sa espada. Sa susunod na segundo, bumangon ang katawan ni Chinyo. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang tansong espada at gumuhit ng kalahating bilog sa hangin. Siyam na ganap na panimulang slash, ika-4 na slash. Ads by Pop Future. Niyanig ng boses ni Chinyo ang lahat ng panloob na chi sa paligid. Ang kanyang makapangyarihang aura ay kumalat sa lahat ng direksyon na parang mga ripples. Isang malawak at makapangyarihang liwanag ng espada ang biglang bumangon at namuo sa hangin. Pinawi ng napakalaking liwanag ng espada ang langit at ang araw, nagniningning ng napakatalino. Ang espadang ito ay maaaring hatiin ang langit at hatiin ang lupa. Nagulat ang lahat sa espadang ito, at hindi mabilang na tao ang nagmamadaling tumakas. Malamang sisirain ng batang ito ang gamot na Saint Capital. May sumigaw sa alarma. Ang mahiyain at maingat ay sumuko pa sa kanilang sariling mga halamang gamot at direktang tumakas sa gamot Saint Capital. Mayroon ding mga hindi takot sa kamatayan at sakam. Kahit anong sabihin nila, kukuha sila ng herbs at aalis. Slash. Tinabayan ng galit na dagindong ni Chinyo. Ang pang-4 na slash ng siyam na ganap na panimula ng mga slash ay lumalas patungo sa 18 celestial. Ito ang pagpapakita ng isang Dao technique. Ito ay isang hindi magagapi na kalooban na yumanig sa langit at lupa. Muling lumitaw ang hinaharap, ngunit sa pagkakataong ito, walang nang ahas na tumingin pa. Lahat sila ay gustong tumakas para sa kanilang buhay. Boom! Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Sa wakas, ang mga nakapalibot na gusali ay hindi na makatagal at nagsimulang gumuho. Ang tinaguriang gamot na Saint Hall, na hindi gumuho sa loob ng daan-daang taon, ay nagsimula ring dumagundong. Sa sumunod na segundo, bumagsak ito ng malakas. Sa sandaling ito ay biglang nagsimulang maglabas ng liwanag ang mga palad ng 18 bathala. Ang mga ilaw na ito ay puno ng mga anting-anting. Sila ay walang kapantay na misteryoso.
Gumalaw ang kanilang mga palad na parang nag-evolve sila ng malalim na pamamaraan ng Tao. Sa isang maikling sandali, ang mga sinag ng liwanag na ito ay aktwal na hinabi sa isang maliit na mundo. Ang bahaging ito ng mundo ay parang isang prehistoric beast. Ibinuko nito ang dagwang bibig, at itim na sinag ng liwanag ang lumabas mula rito. Kasunod yun, direkta nitong nilamon ang espada ni Chinyu na si Rei. Naging kalmado ang lahat, parang walang nangyari. Ads by Pop Future. At ang 18 Diyos ay nakatayo pa rin doon, malamig na nakatingin kay Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na natakot. Anong klaseng spell ito? Ano nga ba ang pinag-evolve nila? Ikaw. Sa sandaling ito, medyo natarante si Chinyu. Hindi katakatakang tingnan ng sekta ng langit na ulap ang 18 Diyos bilang isang mahusay na sandata sa pagpatay. Talagang nakakatakot ang kanilang mga kakayahan. Si Chinyu ay hindi pa nakakita ng ganoong spell. Gaano karaming trump card ang itinago ng Heavenly Cloud Sect, bulong ni Chinyu sa mahinang boses, ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang gayong nakakatakot na pamamaraan ay yumanig sa kaluluwa. Tulad ng pagkabigla ni Chinyu, ang 18 Diyos ay muling nag-activate ng parehong pamamaraan, na muling nag-evolve sa mundong iyon. Sa pagkakataong ito, ang kanilang nilalamon ay hindi na isang pamamaraan, kundi si Chinyu mismo. Ang itim na butas ay nagbigay ng malakas na puwersa ng pagsipsip, at sa maikling sandali, ang 18 Diyos ay nakarating na sa harap ni Chinyu. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Ang maliit na mundong ito ay maaari pang lumunin ang siyam na ganap na simula ng mga pabayaan si Chinyu. Sa kanyang gulat, kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at walang awa na binasag ito sa isa sa 18 Diyos. Marahil ito ay dahil naglalabas sila ng kaligrapya, ngunit ang suntok na ito ay talagang hindi nakaiwas. Sa isang putok, ang 18 katawan ng mga Diyos na nabasag ni Chinyu ay agad na sumabog. At naglaho rin ang mundong pinagtagpo nila. Ang mas ikinagulat ni Chinyu ay kahit na ang nakapalibot na spatial array ay nagsimulang maglaho sa sandaling ito. Natigilan si Chinyu. Wala na siyang panahon para mag-isip masyado. Agad niyang inactivate ang line word formula at tumakbo palayo. Hindi man lang siya naglakas loob na lumingon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang bumaril sa malayo, natatakot na maabutin ng 18 Diyos. Hindi niya alam kung gaano siya katagal tumakbo hanggang sa maubos ang espiritual na kapangyarihan ni Chinyu. Saka lang siya huminto at napaupo sa lupa, humihingal. Inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense, na sumasakop sa posisyon sa loob ng ilang bituin. Nang masigurado niyang hindi naabutan ng 18 Diyos ay nakahinga siya ng maluwag. Damn it! What the hell are these 18 gods? Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ito ay masyadong mapanganib. Kapag siya ay napalunok, ang lahat ay malamang na mauwi sa kawalan. Solemn na ang ekspresyon ni Chinyu, na parang may iniisip. Mukhang may depekto ang spell na ito. Ibig sabihin, dapat silang lumapit sa akin. Naalala ni Chinyu ang lahat ng nangyari ngayon. At kung sino man sa kanila ang may istorbo, ang kanilang spell ay mawawala ng walang bakas. Hindi lang iyon, ang 18 kakayahan ng pagtatanggol ng mga Diyos ay tila napakahirap, na naging dahilan din upang hindi sila madaling makalapit. Iniisip ko kung patay na ang isang iyon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ayon sa kalkulasyon ni Chinyu, hanggat namatay ang isa sa kanila, ang 18 Diyos ay titigil sa pag-iral. Gayunpaman, ang suntok ni Chinyu ay nabasag lamang ang kanyang katawan, kaya malamang na napakahirap para sa kanya na mamatay. Hindi ito magagawa. Kailangan kong magmadaling bumalik sa Mount Huaning upang pumasok sa pag-iisa. Umakyat si Chinyu mula sa lupa, tinawag ang banal na lawin, at nagmamadaling pumunta sa Mount Huaning. Sa kabilang panig, sa gamot na Saint Capital. Ang paligid ay isang tumpok ng mga sirang pader. Isa sa 18 Diyos ang nabasag ng katawan ni Chinyu. Bumagsak siya sa lupa at pilit na bumangon. Iniskan nila ang kanilang paligid na para bang hinahanap nila ang mga bakas ni Chinyu. Matapos mawala ng bunga ang kanilang paghahanap, binuhat nila ang sugatang Diyos at tumalikod upang umalis. Sa sandaling ito, ang pinakapanik na tao ay walang iba kundi ang Alchemy King.
Ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang takot, at ang kanyang ekspresyon ay napuno ng bakas ng takot. Talagang nakatakas siya. Huminga ng malalim ang Alchemist King, at ang kanyang puso ay napuno ng higit pang takot. Nakatakas si Chinyu, na ang ibig sabihin ay tiyak na babalik siya para maghanap ng problema sa kanya. Sa oras na iyon, maaaring hindi niya mailigtas ang kanyang buhay. Matapos mag-isip sandali, ang Alchemist King ay wala nang pakialam sa kanyang titulo. Bumalik siya sa halos desyerto na Medicine Sacred Hall, nagdala ng isang batch ng herbs, at tumalikod para umalis. Ang kanyang destinasyon ay ang makalangit na sekta ng ulap. Tanging ang pagtatago sa makalangit na sektang ulap ang makakagarantiya ng kanyang buhay. Tuldok tuldok tuldok. Umupo si Chinyu sa Divine Eagle, dahan-daang binabawi ang kanyang panloob na chi. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay bumalik si Chinyu sa Mount Huaning. Kabanata 1484, Rashomon. Habang nasa daan, si Chinyu ay natatakot na maabyute ng 18 Diyos. Si Chinyu ay hindi makaisip ng anumang mga hakbang laban sa gayong pamamaraan. Nababalot ng malamig na pawis, naglakad si Chinyu patungo sa Mount Huaning. Sa wakas ay natuklasan ni Mohong, na nagtatago sa dilim sa loob ng maraming araw, si Chinyu. Nagningning ang mga mata niya, tapos napakunot ang noo niya. Bakit siya bumalik mula sa labas? Napatulala si Mohong saglit. Hindi ba laging nasa Mount Huaning si Chinyu? Kailan siya umalis? Nako, baka mali ang impormasyon ko. Pulong ni Mohong sa mahinang boses. Dahil bumalik na si Chinyu sa Mount Huaning, hindi na niya kailangan pang maghintay. Matapos mag-isip tungkol dito sa mahabang panahon, sa wakas ay nagpasya siyang bumalik sa sekta ng Heavenly Cloud. Tuldok tuldok tuldok. Bumalik si Chinyu sa Mount Huaning at mabilis na natagpuan si Juwo. Sa sandaling ito, kumakain at umiinom si Juwo. Mayroon siyang chicken drumstick sa isang kamay at isang palayok ng masarap na alak sa kabilang kamay. Samantala, matagal nang nahimiti si Wen the Winner. Halata naman na masyado silang nainom. Chinyu, dumating ka sa tamang oras. Halika, halika, halika. Bilisan mo akong uminom, casual na sabi ni Juwo. Wala sa magandang mood si Chinyu. Umupo siya sa tapat ni Juwo at sinabi sa malalim na boses, kakakilala ko lang sa 18 Diyos. Nang marinig ito, agad na umupo si Juwo. Kinakabahan niyang sinabi, paano mo sila nakilala? Naka-move on ba sila sa iyo? Bahagyang tumango si Chinyu at pagkatapos ay sinabi kay Juwo ang buong kwento. Pagkarinig ni Juwo, agad na lumubog ang mukha niya. Ito ang sekta ng Rashomon, malamig na sabi ni Juwo. Sekta ng Rashomon. Anong uri ng spell iyon? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Tumingin si Juwo kay Chinyu. Ipinaliwanag niya, ang spell na ito ay nilikha ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ito ang kanyang mahusay na sandata sa pagpatay. Gayunpaman, mula sa sinabi mo, ang 18 Diyos na ito ay dapat na natuto lamang ng mga pangunahing kaalaman, dahil kung ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay gagamit ng Rashomon Sect na kailangan niyang isara, hindi siya magsasara. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga nang marinig niya ito. Iyon lamang ang mga pangunahing kaalaman. Bukod dito, ang gayong nakakatakot na pamamaraan ay talagang hindi isang mana, ngunit isang bagay na nilikha niya mismo. Ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay talagang may ganitong uri ng kakayahan. Medyo gulat na sabi ni Chinyu. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata kay Chinyu at sinabing, kalokohan. Dahil kaya niyang pamunuan ang sekta ng Heavenly Cloud na makipaglaban sa buong lugar, tiyak na mayroon siyang napakalakas na lakas. Noon lang kumilos si Chinyu. Palagi niyang minamaliit ang lakas ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Kung gayon, paano natin sisirain ang Luo Sheng Sect? Tanong ni Chinyu. Umiling si Juwo at sinabing, hindi ko rin alam. Hindi ko pa ito nakilala dati. Agad na natahimik si Chinyu. Maaaring hindi nagkaroon ng pagkakataon si Juwo na makilala ang sekta ng Luo Sheng, ngunit tiyak na makikilala ito ni Chinyu. Magkakaroon ng labanan sa pagitan niya at ng 18 Diyos sa madaling panahon. May nakakaalam ba kung paano masira ang discarding ito?
Patuloy na tanong ni Chinyu. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabing, paano ko malalaman? Gayunpaman, narinig ko na hindi maraming tao ang makakaligtas sa pamamaraang ito. Kung ito ay totoo o hindi, hindi ko alam. Ads by Pop Future. Napakamot ng ulo si Chinyu na para bang medyo nababalisa. Nang makitang ayaw ni Chinyu, ikinaway ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, sige, tutulungan kitang magtanong. Manatili ka sa bundok. Mabilis na hinayla ni Chinyu si Juwo at sinabing, kung aalis ka, paano kung dumating ang 18 Diyos? Umirap si Juwo at sinabing, manggahas sila. Kung maglakas loob silang pumunta sa aking Huaning Mountain, wawasakin ko silang lahat. Makakaasa ka at manatili sa bundok. Nang makita ito, tumango lang si Chinyu. Hindi nag-aksaya ng oras si Juwo at agad na umalis sa bundok ng Huaning. Para naman kay Chinyu, dinala niya ang nascent soul pill na inihanda niya at pumunta sa cultivation room ni Juwo. Pinlano niyang simulan ang kanyang closed-door cultivation. Inilabas niya ang 100 nascent soul pill sa kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses, 70% lang ng lakas ko ngayon. Kung tatanggo ako sa makapangyarihang kaharian, marahil ay hindi ako matatakot sa 18 Diyos. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Chinyu na huminga ng malalim. Hindi na siya naglakas loob na mag-aksaya pa ng oras. Inilabas niya ang nascent soul pill at nilunok ang una. Ang walang katapusang spiritual chi ay sumabog sa kanyang katawan at dumaloy sa kanyang mga meridian sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ang nagpakalma at masaya. Hindi napigilan ni Chinyu na bahagyang manginig. Ang isang nascent soul pill ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 araw upang ganap na masipsip. Upang makatipid ng oras, direktang kumuha si Chinyu ng ilang nascent soul pill at itinapat ang mga ito sa kanyang bibig. Ang pakiramdam na ito ay walang alinlangan na labis na masakit. Naramdaman na lang ni Chinyu na parang sisubog na ang kanyang dantian, at ang kanyang tiyan ay nagsisikip. Ang mga patong-patong ng lihim na pawis ay lumitaw sa kanyang noo, at siya ay mukhang napakasakit. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling inikat ang kanyang meridian circulation technique, na nagpapahintulot sa kanyang espiritual na chi na mas mabilis na umikot. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang pakiramdam ng pananakit ng tiyan. Hindi napigilan ni Chinyu na makahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang matinding sakit na ito ay hindi naging dahilan ng pag-urong ni Chinyu. Sa kabaligtaran, dumampot siya ng higit pang mga table tas at isinilid sa kanyang tiyan. Hanggat maaari niyang linangin sa lalong madaling panahon, ang sakit na ito ay wala sa lahat. Tuldok tuldok tuldok, sekta ng langit na ulap. Ang 18 celestial ay bumalik sa sekta, at ang dating espiritu ng Daoist na may puting damit ay bumalik din sa parehong oras. Ang unang elder ay nagmamadaling lumabas. Tiningnan niya ang Daoist na nakasuot ng puting damit na lumulutang sa hangin, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Kung susuriing mabuti, isa sa 18 celestial ang talagang malubhang na sugatan. Ito ay agad na nagpabagabag sa unang matanda. Nagmadali siyang nagtanong, ano ang nangyayari? Nasaan si Chinyu? Hindi siya nahuli, sabi ng Daoist na nakasuot ng puting damit. Sa malungkot na mukha, mabangis siyang tumingin sa 18 Diyos. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, ang 18 Diyos na ito ay talagang gusto akong mamatay, ako. Sa puntong ito, bigla niyang itikom muli ang kanyang bibig. Ang Daoist na nakasuot ng puting damit ay biglang natauhan ng isang problema. Kung alam ng unang elder na nahuli siyang buhay ni Chinyu, malamang naparusahan siya. Ano nga ba ang nangyari? Magpatuloy. Nagmamadaling tanong ng unang elder. Mamantong hininga ang Daoist na may puting damit at sinabi, wala lang. Sinubukan kong makatakas mula sa primordial spirit. Natatakot ako na kailangan kong piliin na pumasok sa pag-iisa tulad ng tagapag-alaga na si Ren. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis ang Daoist na nakasuot ng puti. Ang unang elder ay nakatitig lamang sa 18 Diyos. Gayunpaman, ang 18 Diyos ay hindi umimik. Sila ay ganap na hindi pinansin ang unang matanda. Tinala nila ang mga sugatang Diyos at mabilis na umalis sa lugar. Namumula ang mukha ng unang elder.
Hindi niya maisip kung paano mabibigo ang dawis na may puting damit at ang 18 Diyos kapag sabay silang umatake. Maaaring sapat na ang lakas ni Chinyu para labanan ang 18 makadiyos na lalaki, ungol ng unang elder sa mahinang boses. Mukhang marami na siyang naranasan na vicissitudes. Sa sandaling ito, sumugod din si Mohong. Sa sandaling nakita niya ang unang elder, naiinip niyang sinabi, "Unang elder, mali ang aming impormasyon. Si Chinyu ay wala talaga sa Mount Wanning. Kakabalik niya ngayon sa Mount Wanning." Ang unang elder ay nagmamadaling tumingin kay Mohong at sinabing, "Nakita mo si Chinyu. Kumusta ang kanyang kalagayan? Siya ba ay nasugatan?" Kumunot ang noo ni Mohong at napakamot sa ulo, "Hindi ko ito pinansin, pero parang hindi problema." Kabanata 1485, Closed Door Cultivation. Pinaikit muna ni Elder ang kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ilang sandali pa, ngumisi ang unang Elder. Tiyak na may nagligtas sa kanya. Kung hindi, kahit na manalo siya laban sa 18 Diyos, hindi siya masasaktan. Ngumisi si unang Elder. Si Mohong, na nakatayo sa gilid, ay nagulat na nagsabi, "Unang Elder, ano ang ibig mong sabihin?" Hindi siya pinansin ng unang Elder. Tumingin siya kay Mohong at sinabing, "Pumunta ka ngayon sa Medicine Sage City at alamin kung ano ang nangyari doon. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari doon." Medicine Sage City. Doon. Pumunta ka kung sasabihin ko sa iyo. Hindi na kailangang magsabi ng anuman, putol ng unang elder kay Mohong. Tumango si Mohong at sinabing, "Sige, aalis na ako." Pagkaalis niya, mas naging malamig ang ekspresyon ng unang matanda. "Munting bastard, napakaganda ng iyong buhay," ang sabi ng unang elder sa mahinang boses. Tatalikod na sana ang unang elder at aalis, biglang sumulpot sa likod ng unang elder ang isang lalaking nakasuot ng itim. Pinaikit ng unang elder ang kanyang mga mata, pagkatapos ay biglang tumalikod at sinunggaban ang lalaking nakaitim na damit. Diretsyong sinunggaban siya ng malaagilan na kuko na iyon. Ang gayong mabangis na palad ay madaling nasalo ng lalaking nakaitim na damit. "Unang elder, huwag masyadong mapusok," walang pakialam na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Malamig na tiningnan ng unang elder ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, "Sino ka? How dare you enter into my heavenly cloud sect? Are you tired of living?" Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, "Narito ako para sabihin sa iyo ang isang magandang balita." Ads by Pop Future. Magandang balita. Pinaikit ng unang elder ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ngumisi, "Cut the crap. Sabihin mo sa akin kung sino ka talaga." "Ako ay mula sa hilagang lupain," sabi ng lalaking nakasuot ng itim sa malalim na boses. Sa sandaling sinabi niya ito, isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ng unang elder. Napunta na ba sa lugar na ito ang mga tao sa hilagang lupain? Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ng unang elder. Tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, "Unang elder, kailangan mong maniwala sa lakas ng ating hilagang lupain. Maaari pa akong makapasok sa Heavenly Cloud Sect, lalo na sa ibang mga lugar sa Southern Region." Isang bakas ng solemnidad ang sumilay sa mukha ng unang elder. Narinig niya ang mga alingaw-ngaw sa hilagang lupain. Ang sabi-sabi na ang nangungunang martial artist ay lumitaw ng sagana doon, at sila ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. "Ano ang gusto mong gawin sa aking Heavenly Cloud Sect?" Madilim na sabi ng unang elder. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, "Narito ako para hanapin ang unang elder na makikipagtulungan, at ako ay taos-puso." Masungit. Paano makikipagtulungan sa iyo ang aking makalangit na sekta sa ulap? Mawala ka agad, o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Galit na sabi ng unang elder. Nagtaas ng kilay ang lalaking nakasuot ng itim at nagsabi, "Unang elder, bakit ka nagmamadali? Bakit hindi ka nakikinig sa aking mga kondisyon? Huwag na kayong mag-isip ng anumang kondisyon. Mawala agad." Galit na sigaw ni unang elder. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim na damit ay walang kahit katiting na balak na umalis. Ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng unang elder.
Kinulat niya ang kanyang mga kamay at isang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ang sumabog. Sa sumunod na segundo, diretso siyang humawak patungo sa unang nakatatanda. Ngunit sa sandaling ito, biglang naglabas ng libro ang lalaking nakasuot ng itim at hamarang sa harapan niya. Nang makita ang aklat na ito, hindi napigilan ng unang elder na tumigil. Walang ibang dahilan. Ito ay dahil mayroong tatlong malalaking salita na nakasulat sa libro, Sacred Heart Technique. Ito ang lihim na pamamaraan ng mga hilagang lupain. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nagnanais nito? Ads by Pop Future. Pinaikit ng unang elder ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin dito? Walang pakialam na sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, ito ang aking katapatan. Pagkatapos sabihin ito, ang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit ay talagang direktang pinalamanan ang Sacred Heart Technique sa mga kamay ng unang elder. Bagamat gustong tumanggi ang unang elder, hindi siya pinakinggan ng kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang Sacred Heart Technique at nag-alinlangan ng mahabang panahon, ngunit sa huli, matakot niyang tinanggap ito. First Elder, can we talk now? Walang pakialam na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Ang unang elder ay sumangot ng malamig at sinabing, iluwa mo kung may sasabihin ka. Hindi rin nagpatinag ang lalaking nakasuot ng itim. Ngumiti siya at sinabing, ang aming hilagang lupain ay tunay na taos-puso. 30 bituin lamang ng South Province ang gusto namin. Sa kasamaang palad, ito ay sinira ni Xiaohai. Hindi lamang niya tinanggihan ang aming mabuting hangarin, pinatay pa niya ang aming emisaryo. Sa makatuwid, nagbago ang aming isip at nagpasya na ibagsak ang buong South Province. Unang lumiit ang mga mag-aaral ni Elder, at pagkatapos ay ngumisi siya, gusto mong palitan ang ating Heavenly Cloud Sect. Sa tingin ko nananaginip ka. Pagkatapos, gustong ibalik ng unang elder ang Sacred Heart Formula. Ikinaway ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang kamay at sinabing, hindi, unang elder, mali ang pagkakaintindi mo. Talagang hindi tayo makikipagkompetensya sa sekta ng Heavenly Cloud. Kung hindi, wala ako dito ngayon. Nang marinig ito, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng unang elder. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, malamig na sabi ng unang elder. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, gusto naming hilingin sa sekta ng Heavenly Cloud na makipagtulungan sa aming hilagang lupain. Huwag kang mag-alala, ang katimugang rehiyon ay palaging kabilang sa sekta ng Heavenly Cloud. Hindi kami mananatili sa hilagang lupain ng masyadong matagal. Upang mabayaran ang Heavenly Cloud Sect, ibibigay namin ang lahat ng ultimate arts ng hilagang lupain sa Heavenly Cloud Sect. Hindi lang ang Sacred Heart Technique, kundi lahat ng bagay. May pagmamalaki na sabi ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang mga lihim na sining na ito ay nilikha ng ating mga ninuno, at ang bawat isa sa kanila ay sapat na upang mabigla ang buong banal na rehiyon. Sa mga lihim na sining ng hilagang lupain at mga mapagkukunan ng iyong sekta ng Tianian, bakit kailangan nating manirahan sa isang maliit na rehiyon sa Timog? Ang mga salita ng lalaking nakasuot ng itim ay walang alinlangan na tinukso ang unang matanda. Ngunit kasabay nito, may narinig din ang unang matanda sa kanyang mga salita. Dahil hindi sila magtatagal, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay na gusto nila sa hilaga. Sa ganitong paraan, maaaring totoo ang sinabi ni Xiaohai. Ngunit sa pag-iisip, paano kung ang mga magsasaka ay namatay? Sa anumang kaso, hindi ito makakaapekto sa makalangit na sekta ng ulap. Sa kabaligtaran, may iligtas nito ang mga mapagkukunan ng rehiyon ng Timog. Bukod dito, magagawa nilang makuha ang pinakahuling sining ng hilaga. Bakit hindi? Hindi papayag ang aming sect master. Ngunit napakabilis, umiling ang unang elder. Tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, syempre alam ko, kaya kailangan kong hilingin sa unang elder na magsikap ng husto. Alam ko na ang relasyon mo sa sect master ay hindi pangkaraniwan. Bahagyang kumunot ang noo ng unang matanda na para bang nasa dilema siya. Ito ay isang bagay na mabuti para sa ating dalawa. Naniniwala ako na ang unang nakatatanda ay isang matalinong tao, humamplas ang lalaking nakaitim na damit habang mainit ang plantsa. Siyempre,
hindi mo kailangang magmadaling sagutin ako. Kaya kung maghintay para sa iyo. Ikinumpas ng lalaking nakaitim na damit ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, naiinip na binaliktad ng unang elder ang Sacred Heart Technique. Gaya ng inaasahan, ito ang ultimate technique ng hilagang lupain, ang Sacred Heart Technique. Iyan ay mahusay. Sa pamamagitan ng sagradong pamamaraan ng puso na ito, ang aking paglilinang ay maaaring sumulong sa isa pang hakbang, at maaari pa akong makahakbang sa reversion void stage. Sa ilang sandali, ang unang elder ay labis na nasasabik. Kinuha niya ang Sacred Heart Technique at tumalikod para bumalik sa cultivation room. Sa kabilang side, nakalunok na si Chinyu ng kabuoang 50 nascent soul peel. Dahil dito, halos hindi na makayanan ng kanyang katawan. Kahit na pinaikot niya ang kanyang cultivation technique, mapula pa rin ang kanyang mukha sa sakit, at patuloy na umaagos ang malamig na pawis. Ano ang ginagawa ng batang ito? Hindi napigilan ni Wenda ang mahinang pag-ungol nang makita ang hitsura ni Chinyu. F***, hindi naman pwedeng dysmenorrhea, di ba? Mahinang sabi ni Wen-er. F***, lalaki siya. Paano nagkakaroon ng menstrual cramps ang isang lalaki? Paano ka nakakasigurado na lalaki siya? Baka nagpapanggap na lalaki ang isang babae. Naglakas loob ka bang tumaya? Kung sino ang matalo ay iinom ng parehong 3,000 taong gulang na purong alak. Pusta tayo, sino ang natatakot kung sino? Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso silang dalawa patungo kay Chinyu. Kabanata 1486, Mata ko unang matanda. Wenda at Wen-er tiptoed at inabot ang kanilang mga kamay sa pandiyan ni Chinyu. Ang mga mag-aaral ni Chinyu ay nagkontrata habang siya ay naglilinang. Isang panloob na chi ang agad na napailing sa kanilang dalawa. Nipaurong silang dalawa ng ilang hakbang at tuluyang naupo sa lupa. Kayong dalawang bastos, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Pumangon sina Wenda at Wen-er mula sa lupa at sinabing may nakakahiyang ngiti, nothing much, nothing much. Seeing that you are so uncomfortable, I thought you. Akala ko nagkakaroon ka ng menstrual cramps, nakangiting sabi ni Wenda. F***, your lolo. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa kanilang dalawa. Huwag kang lumapit at abalahin ako. Kung may mangyari, hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan. Napangiti silang dalawa at sinabing, sige, bilasan mo at magsaka. Hindi kita iistorbahin. Nagbubulungan silang dalawa habang naglalakad, sinabi ko naman sa iyo na baka babae siya. Imposible, talagang imposible. Panipi tuldok panipi. Tiningnan ni Chinyu ang dalawang clown at hindi alam kung tatawa o iiyak sandali. Pagkatapos, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang lunukan ang nascent soul peel. Tekta ng langit na ulap. Ang unang matanda ay ilang araw nang nag-iisa sa cultivation room. Sa harap niya ay isang Sacred Heart Technique. At ang pamamaraang ito ng sagradong puso ay isang hindi kumpletong kopya lamang. Pero kahit ganoon, nalasahan pa rin ng unang matanda ang tamis. Ads by Pop Future. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing may gulat na ekspresyon, ang pamamaraang ito ng sagradong puso, talagang umaayon sa reputasyon nito. Ang Sacred Heart Technique ay itinuturing na isang mental cultivation technique. Gamit ang mental cultivation technique na ito, ang bilis ng cultivation ng unang elder ay ilang beses na mas mabilis. Sa madaling salita, sa pagpapala ng Sacred Heart Technique, kahit na ang mahinang espiritual na chi ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas. Hindi lang iyon, sa pagpapala ng Sacred Heart Technique, tataas din ang mental state ng isang tao. Ang cultivation technique na ito ay simpleng walang kapantay sa mundo. Sa kasamaang palad, ito ay isang hindi kumpletong kopya lamang, ungol ng unang elder sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang unang elder ay masakam sa Sacred Heart Technique. Kung ang buong Heavenly Cloud Sect ay nililinang ang Sacred Heart Technique, bakit ang ating Heavenly Cloud Sect ay kailangang manirahan sa isang maliit na rehiyon sa Timog? Ang unang elder ay naging mas excited. Unang elder, kumusta ang iyong paglilinang nitong mga ilang araw? Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog.
Kasunod noon ay biglang sumulpot sa pinto ang lalaking nakasuot ng itim. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng unang matanda. Pinawi niya ang ngiti sa kanyang mukha at malamig na sinabi, "Sino ang nagsabi sa iyong pumunta rito?" Kapag nalaman ito ng sect master, tiyak na papatayin ka niya. Itinaas ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang ulo at tumingin sa cultivation mountain na nakabitin sa kalangitan. Ngumiti siya at sinabing, ang sect master ng Tianian sect ay dapat na pumasok na sa closed-door cultivation. Malamang na hindi siya aalis sandali. Malamig na bumantong hininga ang unang elder at sinabing, mukhang kilalang kilala ninyong lahat ang sekta ng Tianian. Hahaha, first elder, nagbibiro ka siguro. Nagkataon lang nalaman ko. Sabi ng lalaking nakaitim na nakasuot ng matamis na ngiti. Unang elder, iniisip ko kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa pamamaraan ng Sacred Heart ng Hilagang Lupain. Bagamat ang unang elder ay may matinding pananabik para sa pamamaraan ng Sacred Heart, sinabi pa rin niya, hehe, maaari lamang itong ituring na maganda. Kumpara sa aking sekta ng Tianian, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Halatang alam ng lalaking nakasuot ng itim kung ano ang iniisip ng unang matanda, ngunit hindi niya ito inilantad. Ads by Pop Future. Unang elder, kung papayag ka sa aking panukala, ibibigay ko sa iyo ang natitirang Sacred Heart Technique, sabi ng lalaking nakaitim na nakasuot ng isang mahinang ngiti. Isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa mukha ng unang elder. Kahit sobrang pasensya niya, nahihirapan pa rin siyang itago ang mga iniisip sa kanyang puso. Siyempre, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Ang mga kakaibang pamamaraan ng Hilagang Lupain ay walang katapusan. Ang isang sagradong pamamaraan ng puso ay wala, patuloy ng lalaking nakaitim na damit. Natahimik ang unang matanda. Talagang tinukso siya. Maaari kong aipangako sa iyo, sabi ng unang elder sa malalim na boses makalipas ang ilang sandali. Agad na tuwang-tuwa ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Magsasalita pa lang sana siya nang magpatuloy ang unang elder, pero may kondisyon ako. Huwag kang magbanggit ng isang kondisyon. Hindi magiging problema ang 10 kondisyon. Nakangiting sabi ng lalaking nakaitim na damit. Isang bakas ng kasamaan ang unang sumilay sa mga mata ni elder. Malamig niyang sinabi, gusto kong patayin mo ang Chinyu na iyon. Chinyu. Nakataas ang kilay ng lalaking nakasuot ng itim. Iyon ba ang binata? Tama. Dapat alam mo na si Chinyu ay napakalapit kay Xiaohai at sa iba pa. Kung balang araw ay tumuntong ka sa South Province, tiyak na magiging kaaway mo pa rin ang Chinyu na ito, walang pakialam na sabi ng unang elder. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, kaaway mo rin siya, tama. Ang unang matanda ay malamig na ngumuso at hindi umimik. Ang pagpatay sa isang puny Chinyu ay hindi nararapat na banggitin. Gayunpaman, ayon sa aming pagkakaunawa, na si Chinyu ay nasa Mount Huaning. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay hinimas ang kanyang baba. Ang Mount Huaning ay ang teritoryo ng ganap na sayaw. Ang ganap na sayaw na ito, ay hindi madaling pakitunguhan. Malamig na bumantong hininga ang unang elder at sinabing, hindi ba't sinabi mo na maraming mahuhusay na tao sa Hilagang Lupain? Bakit, hindi mo man lang kayang harapin ang isang maliit na ganap na sayaw? Kung ganoon nga, bakit kailangan nating magtulungan? Hahaha. Hindi napigilan ng lalaking nakasuot ng itim na matawa ng malakas, sige, dahil iyon ang kaso, papayag ako. Pretuhin mo ito bilang pagsuko ko sa Hilagang Lupain. Ang pangungusap na ito ng pagsuko ay lubos na kapakipakinabang sa unang elder. Bahagya siyang tumango at sinabing, pagkatapos ay naayos na. Dalhin mo ang bangkay ni Chinyu upang makita ako. Talagang gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. It's a deal. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Tuldok-tuldok-tuldok, sa isang tiyak na desyerto sa South Province. Nagmamadaling pumunta dito ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakatangkad na lalaki. Ang buong katawan ng lalaking ito ay nababalot ng makapal na itim na fog. Kamukhang kamukha niya si Teng noon. Paano ito? Pumayag ba siya? Malamig na sabi ng lalaking nakabalot sa black fog. Ikinulong ng taong nakasuot ng itim ang kanyang mga kamay at sinabing, Sir, pumayag siya.
Gayunpaman, may kondisyon siya. Gusto niyang patayin natin si Chinyu. Patayin si Chinyu. Ang taong nasa itim na fog ay tila naguguluhan. Oo. Si Chinyu ay may matinding pagkapuot sa makalangit na sekta ng ulap. Gusto niyang gamitin ang ating mga kamay para alisin ang Chinyu na ito, sabi ng taong nakaitim na damit. Ipapaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Ang itim na fog ay gumulong at ang boses ay tumunog. Umiling ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, Sir, walang kabuluhan ang pagpatay kay Chinyu. Gayunpaman, ang Chinyu na ito ay may kakaibang sayaw sa Mount Huaning. Natatakot ako na hindi ako ang kaparehan niya mag-isa. Sir, tulungan mo akong dumami ang mga tao. Natahimik sandali ang Black Fog bago sinabing, sige. Magpapadala ako ng tutulong sa iyo sa loob ng 3 araw. Salamat, sir. Yumuko ang lalaking nakasuot ng itim at dahan-daang nawala ang itim na fog. Tuldok. Sa bundok Huaning, si Chinyu ay nasa closed-door cultivation sa buong 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, nakalunok lang si Chinyu ng 60 namumuong soul pill pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Hindi lang iyon, ang 60 namumuong soul pill na ito ay hindi pa ganap na natutunaw. Sa kabilang banda, si Wenda at Wen-er ay nagiinuman buong araw, na namumuhay ng maaliwalas. Sayang naman at walang mga kagandahan. Sigh. Wenda sighed. Mahinang ungol ni Wen-er, sa totoo lang, medyo maganda si Tita Juwo. F***CQ. Tinipa ni Wenda ang puwitan ni Wen-er. Habang nagsasalita siya, ang boses ni Juwo ay nanggaling sa hindi kalayuan. Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw. Pilasin mo, ikuha mo ako ng makakain. Malakas na sabi ni Juwo. Chapter 1487, hindi mabait ang nanghihimasok. Nang marinig ang boses ni Juwo, nagmamadaling itinikom ni Wenda at Wen-er ang kanilang mga bibig, hindi na nang ahas na magbiro pa tungkol kay Juwo. Ilang sandali pa, dumating na si Juwo dito. Umupo siya, kinuha ang alak sa mesa, at nagsimulang uminom. Hindi pa ba lumalabas si Chinyu? Tanong ni Juwo. Nagmamadaling umiling sina Wenda at Wen-er at sinabing, hindi, namumula lang ang mukha niya dahil sa paghawak nito araw-araw, at puno ng pawis ang ulo niya. Nababalot ng pawis. Bahagyang kumunat ang noo ni Juwo. Ibinaba niya ang alak sa kanyang kamay at saka naglakad patungo sa cultivation room. Mahigpit na sumunod sina Wenda at Wen-er sa likuran, at silang tatlo ay nagtungo sa cultivation room. Pagdating nila sa cultivation room, nakita nila na nanginginig ang buong katawan ni Chinyu. Tingnan mo, ganito lang, nagmamadaling sabi ni Wenda. Si Juwo ay kumunat ang kanyang maliit na kiyong na ilong. Tumingin siya sa paligid at mabilis na napansin ang problema. Itatapon ba ng batang ito ang kanyang buhay para sa paglilinang? Pulong ni Juwo. Naglakad siya sa likod ni Chinyu at itinaas ang kanyang maliit na palad. Isang panloob na chi ang natipon sa kanyang kamay. Pagkatapos, hinampis ni Juwo ang likod ni Chinyu. Sa isang iglap, ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay unti-unting naging matatag. Ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng mainit na agos, na sobrang komportable. Huminto ang nanginginig niyang katawan sa sandaling ito, at unti-unting lumuwag ang ekspresyon ng mukha niya. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang mabigla sina Wenda at Wen-er. Tita Juwo, ito. Ano ang nangyayari sa batang ito? Tanong ni Wenda. Ads by Pop Future. Ibinuka ni Juwo ang kanyang bibig at magpapaliwanag na sana, ngunit pagkatapos ay bumulong siya, ano ang dapat ipaliwanag sa inyong dalawa? Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo. Pagkasabi nito, mabilis na sumugod si Juwo sa pavilion. Mayroon ng masarap na alak at pagkain na inihanda dito. Nagmamadaling lumapit si Juwo at sinimulang kainin ang pagkain. Nang makita ito ni Wenda at Wen-er ay mabilis din silang sumunod. Ang grupo ng mga tao ay kumain, uminom, at nagsaya mula araw hanggang gabi. Halika, magpatuloy. Malinaw na ayaw ni Juwo na matapos. Wenda at Wen-er ay tapos na para sa. Nakahiga silang dalawa sa lupa, na susuray-suray. Dalawang basura. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tumingin siya sa dalawang katulong.
Halika, uminom kayong dalawa sa akin. Kinuweway ni Juwo ang kanyang maliliit na kamay at sinabi. Nagmamadali silang dalawa na ikinaway ang kanilang mga kamay at sinabing, Lord Juwo, hindi po kami marunong uminom. Walang dapat ikatakot. Pagkatapos uminom ng 2 beses, malalaman na natin kung paano uminom. Hindi umimik si Juwo at hinaila silang dalawa paupo. Kasabay nito, sa Eternal City. Magkatapat na nakaupo ang lalaking nakasuot ng itim at si Mr. Yongji. Isang lalagyan ng alak ang inilagay sa harap nila. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Umigop ng alak si Yongji at ngumiti. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, kung gayon, diretso na ako sa punto. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagtaas ng ulo para tingnan si Yongji at sinabing, Mr. Yongji, iniisip ko kung maaari kitang guluhin para pumatay ng tao. Kill someone. Hahaha. Kailangan mo ba ng tulong ko sa ganito? Umiling si Yongji. Pinaikit ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang mga mata at sinabing, ang taong gusto kong patayin mo ay hindi ibang tao. Ito ang kakaibang sayaw ng Mount Wanning. Nang sabihin ang mga salitang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yongji. Ads by Pop Future. Natatanging sayaw. Ang tasa ng alak sa kamay ni Yongji ay nagyelo sa himpapawid. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, tama. Narinig namin na ang kakaibang kakayahan ng sayaw ay walang kapantay sa mundo. Maliban kay Mr. Yongji, wala na tayong mahahanap na mas angkop na kandidato. Mahigpit na kumunot ang noo ni Yongji at malamig na sinabi, kung tutulungan ko ang iyong Northland na labanan ang ganap na sayaw, paano ako mabubuhay kung ito ay lumabas? Tumawa ng malakas ang lalaking nakaitim na damit at sinabing, Mr. Yongji, huwag kang mag-alala. Gagamit kami ng lihim na pamamaraan para takpan ang iyong mukha. Walang makakaalam na ang taong umatake ay ikaw. Nanatiling tahimik si Yongji at sinabi sa malalim na boses, makakahanap ka na lang ng iba para sa ganoong bagay. Bakit kailangan mo akong hanapin? Bukod sa iyo, wala kaming maisip na mas angkop na kandidato, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Mr. Yongji, natatakot ka ba sa baliw na babaeng iyon? Tumaas ang kilay ng lalaking nakasuot ng itim at nagtanong. Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, hindi ako natatakot. Nararamdaman ko lang na hindi na kailangang saktan si Juwo para sa kapakanan ng iyong Northland. This is a loss-making deal. Pinagpag ng lalaking nakasuot ng itim ang tasa ng alak sa kanyang kamay at sinabing walang pakialam, kung ano man ang kondisyon mo, banggitin mo lang sila. Bahagyang pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, talaga. Talaga. Tumango ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi. Naging malamig ang ekspresyon ni Yongji habang malamig niyang sinabi, gusto kong tulungan mo akong patayin ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim. Patayin ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ito ay hindi isang madaling bagay. Medyo naging malamig ang boses ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Napangiti si Yongji at sinabing, hindi ko hiniling na patayin mo siya ngayon. Maaari mo na lang siyang patayin sa hinaharap. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago ang Hilaga at ang Timog na rehiyon ay magsisimula ng isang todong digmaan. Kailangan mo siyang patayin sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Yongji at sinabi. Nakangiti ang lalaking nakasuot ng itim ngunit hindi kumibo. Ilang sandali pa, bigla siyang nagtanong, bakit hindi mo ginawa ang sarili mo? Ngumisi si Yongji at sinabing, kung ako ang kalaban niya, paano ko pa ito natitiis hanggang ngayon? Sa puntong ito, inilibot ni Yongji ang kanyang tingin sa paligid at malamig na sinabi, mayroon akong higit sa 100 tao sa ilalim ko. Bawat isa sa kanila ay paborito ng langit. Talagang hindi sila mababa sa Heavenly Cloud Sect. Young millionaire from Talisay City tells how she got rich. Joint pain disappears in 4 minutes. Discover this method. Kung hindi dahil sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, matagal na akong nakakilos. Kahit ikaw ay hindi niya kalaban. Hindi maiwasan ng lalaking nakaitim na magulat. Tumango si Yongji at sinabing, malamang na hindi ko siya matatalo.
Sandaling nag-isip ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, sige, pero hindi ako nangangako sa iyo kung kailan ito matutupad. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, maaga o huli, magkakaroon kayo ng labanan sa Heavenly Cloud Sect. Sa oras na iyon, ang ating Yongji City ay sabay ding aatake. So, strictly speaking, you are not helping me. We are just helping each other. Napatingin si Yongji sa lalaking nakaitim na damit. Mukhang naisip ng lalaking nakaitim na may sense ang sinabi niya. Agad siyang ngumiti at sinabing, deal. Aalis tayo sa loob ng 3 araw. Nagtama ang dalawa at binalak na supilan si Juwo. Sa sandaling ito, walang ideya si Juwo na siya ay pinuntirya ng isang tao. Buong araw siyang lasing at namuhay ng masaya. Maliban sa pagtingin kay Chinyu araw-araw, kumakain siya halos lahat ng iba pang oras. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. At mayroon na lamang 10 nascent soul pill na natitira sa kamay ni Chinyu. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang mga namumuong soul pill sa kanyang kamay, na nagbabalak na lunukin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Nang malapit na niyang isubo ang lahat ng 10 namumuong soul pill sa kanyang tiyan, biglang bumaril ang isang maputlang gintong liwanag. Ang liwanag na ito ay parang latigo, humawak sa palso ni Chinyu. Ano? Tumingin si Chinyu kay Juwo. Pinandilatan ni Juwo si Chinyu at sinabing, kung hindi dahil sa akin, malamang patay ka na ngayon. Kahit na nagsasaka ka, hindi mo kayang lumaban ng husto, intindihin mo. Ungol ni Juwo habang naglalakad. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, hindi dapat maging problema ang 10 pildores. Pagkatapos kong masipsip ang 10 pildores na ito, sapat na ito. Internal Chi. Ibinuka ni Juwo ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang bigla niyang naramdaman ang ilang aura na lumitaw malapit sa Mount Huaning. Agad na kumunat ang noo ni Juwo. Hindi nagtagal, naramdaman din ni Chinyu ang aura na ito. May darating. Tumayo si Chinyu at sinabi. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa malalaking mata ni Juwo habang dahan-dahan niyang sinabi, hindi ito isang palakaibigang pagbisita. Kabanata 1488, ganap na sayaw laban sa Northern Lands. Tulad ng sinabi ng ganap na sayaw, naramdaman din ni Chinyu ang bakas ng layuning pumatay. Hindi alam kung para kay Chinyu ang layuning ito ng pagpatay o ganap na sayaw. Agad na tumayo si Chinyu at sinabi sa malalim na boses, tara labas tayo at tingnan. Pinandilatan ng absolute dance si Chinyu at sinabing, umupo nang masunurin at gawin ang kailangan mong gawin. Wala itong kinalaman sa iyo. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, paanong wala itong kinalaman sa akin? Baka pupunta sila para sa akin. Ngumisi si Juwo at sinabing, dahil naglakas loob silang pumunta sa aking Huaning Mountain, natatakot akong lubos silang handa. Wala kang maitutulong kahit na pumunta ka. Nang marinig ito, mas nag-alala si Chinyu. Hindi, kailangan kong sumama sa iyo. Pakiramdam ko ay higit sa isang tao, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi na kailangan. Kung hindi ko man lang maprotektahan ang Mount Huaning, hindi ko na kailangang manatili rito. Ngumisi si Juwo. Pagkatapos, sinulyapan niya si Chinyu at sinabing, manatili ka rito ng masunurin. Kung maglakas loob kang suwayin ako, huwag kang pumunta sa Mount Huaning sa hinaharap. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Hindi na nagsalita pa si Juwo at mabilis na umalis. Sa paligid ng Mount Huaning, mahigit 10 tao ang sumugod. Lahat sila ay nakasuot ng itim at may malakas na panloob na chi. Hindi nagtagal, nakarating ang 10 taong ito sa Mount Huaning. Anong ginagawa mo dito sa kalagitnaan ng gabi? Nilagay ni Juwo ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at malamig na sinabi. Ang pinuno ay si Yongji. Lumakad siya pasulong at walang pakialam na sinabi, Juwo, kung handa kang ibigay si Chinyu, aalis kami kaagad. Hindi ka namin iistorbohin. Internal Chi. Pumunta ka sa aking Huaning Mountain upang hilingin sa kanya. Sa tingin ko ay pagod ka ng mamuhay. Galit na galit si Juwo. Isang sobrang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Hindi maiwasan ng lahat na mabigla nang maramdaman ang aura na ito.
Ads by Pop Future. Maging ang ekspresyon ni Yongji ay hindi masyadong maganda. Ang baliw na babaeng ito ay tila mas malakas kaysa sa naisip ni Yongji sa kanyang sarili. Magagamit ko ang pagkakataong ito para mawala siya. Kung hindi, tiyak na magiging malaking problema ako. Kaya naman, humakbang pasulong si Yongji at malamig na sinabi, kung ganoon, pinaplano mong protektahan itong Chinyu hanggang sa kamatayan. Oo o hindi, wala itong kinalaman sa iyo. Magwala ka ngayon. Baka iligtas ko ang buhay mo, pero huli na ang lahat, sabi ni Juwo na may madilim na mukha. Tumawa ng malakas si Yongji. Sige, sinasabi ng lahat na ang lakas ng Juwo ng Southern State ay kapansin-pansin. Ngayon, ako, ang hilagang lupain, ay matitikman ito. Dahil doon, napaatras si Yongji. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang 10 o higit pang mga tao ay agad na sumugod patungo kay Juwo. Bang! Walang nakakaalam kung sino iyon, ngunit may nagtaas ng kamay at humampas sa dibdib ni Juwo, na pinilit na umatras ng 12-dosenang metro ang layo. Ang kanyang payat at maliit na katawan ay nahulog sa mga guho, at sandali, siya ay nahulog sa katahimikan. Tapos na ba? Hindi napigilan ng lahat na sumimangot. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga durog na bato ay agad na sumabog at naging abo. Isang lubhang nakakatakot na panloob na pagbabago-bago ng chi ang sumabog mula sa mga durog na bato. Pagkatapos, nakita nilang tumalon si Juwo mula sa mga guho. Nanlaki ang kanyang mga pupil, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang panloob na chi ay mabilis na tumataas. Papatayin ko kayong lahat at iinuman kayong lahat. Unti-unting naging pula ang mga mata ni Absolute Dance. Sa sandaling ito, nagsimula na ring magbago ang kanyang buhok. Ang orihinal niyang mahabang itim na buhok ay naging pula. Bumungad sa kanyang mga mata ang mga asul na ugat. Sa isang sulyap, ang ganap na sayaw ay tila naging demonyo mula sa isang maliit na duwende. What the hell is this? Hindi napigilan ni Yongji na sumimangot. Ads by Pop Future. Kahit na alam na niya ang ganap na sayaw sa loob ng maraming taon, hindi pa niya ito nakita sa ganoong kalagayan. Bweng! Sa sandaling ito, ikinaway ng ganap na sayaw ang kanyang maliit na kamay, at isang eskarlate na liwanag ang agad na bumalot sa Mount Huaning. Tinatakan nito ang kanilang ruta ng pagtakas, upang maiwasan ang sinuman na makatakas. Sa ilang sandali, ang lahat ay medyo natakot. Hindi nila namamalayan na tumingin kay Yongji. Malamig na sinabi ni Yongji, ano ang kinakatakutan mo? Puro lang yan. Atake at patayin siya. Swish! Sa sandaling ito, si Juwo ay agad na nagpakita sa harap ng isang tao. Ang nagyayelong lamig na iyon ay nagulat sa lahat. Bago pa siya makapag-react, napahampas na ang maliit na kamay ni Juwo. Ang kamay na ito ay may dalang eskarlate na ningning habang direktang hinahampas nito ang kanyang ulo. Gotcha! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang kanyang ulo ay sumabog sa lugar. Nang makita ang eksenang ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay hindi maiwasang magbago ng husto. Kailangang malaman ng isa na ang mga taong ito ay pawang mga elite na sundalo at magigiting na heneral ng hilagang lupain, ngunit agad silang napatay sa pamamagitan ng ganap na sayaw sa isang galaw. Nako, mali ang impormasyon, bulong ng isang tao sa karamihan. Pumunta ka sa impyerno. Nabaliw ang ganap na sayaw. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin na parang demonyo, at pagkatapos ay naglunsad siya ng walang pinipiling pag-atake. Ang kanyang maliliit na kamay ay patuloy na pumapalakpak sa harap. Isang palad, 2 palad, 3 palad. Sa isang kisap mata, naitaboy na niya ang daan-daang palad. Hindi mabilang na mga daloy ng espiritual na kapangyarihan na may halong essence energy ang humampas sa karamihan. Sa isang sandali, ang buong bundok ng Huaning ay nagdusa na parang nakaranas ng lindol. Ang gayong nakakatakot na spell ay nagpanginag sa lahat sa takot. Naiwasan nila ang pag-atake ng ganap na sayaw sa takot. Hindi man lang nila mailabas ang kanilang mga kamay para mag-counterattack. Ang ganap na sayaw ay tila hindi nawala ng anumang enerhiya habang siya ay patuloy na naghahampas ng palad. Ang mas nakakagulat ay ang kanyang spell ay hindi nagta-target ng sinuman. Sa halip, sinaktan niya ng random na para bang gusto niyang patayin ang lahat.
Bang! Sa wakas, may hindi nakaiwas at natama ng palad. Isang bibig ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito, o tiyak na papatayin tayo niya. Malakas na sigaw ng isang tao. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-conjure ng spell. Isang sinag ng liwanag na putok patungo sa Juwo. Gayunpaman, hindi natakot si Juwo. Iniunat niya ang kanyang kamay at dinurog ang sinag ng liwanag. Bush! Marahil ang pagkilos na ito ay nagalit kay Juwo, ngunit ang kanyang maliit na katawan ay bumaril patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Hindi maganda. Nagbago ang mga mukha ng mga tao mula sa hilagang lupain. Isang Snow White protective armor ang lumabas sa kanilang katawan. Gayunpaman, ipinikit ni Juwo ang kanyang mga mata at malakas na bumangga, gamit ang kanyang ulo para bumangga sa Northlanders, intruder. Pitek! Hindi man lang tumagal ng kalahating segundo ang protective armor bago ito nabasag ni Juwo. Dumaan ang katawan niya sa katawan ng nanghihimasok at ginawang hugis Juwo ang dibdib nito. Bago pa siya makapag-react, tumalikod ulit si Juwo at sumakay sa kanyang leeg. Hinawakan ng maliliit niyang kamay ang ulo niya at pilit itong hinugot. Isang masangsang na amoy ng dugo ang pumuno sa hangin, dahilan para manginig ang lahat sa takot. Hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng takot. Maging ang ekspresyon ni Yongji ay sobrang hindi magandang tingnan. Itong baliw. Yongji gritted his teeth. Hindi niya akalain na isa itong panig na patayan. Hindi niya alam kung ito ay dahil ang mga tao sa hilagang lupain ay masyadong mahina o ganap na sayaw ay masyadong malakas. Mukhang ang mga taong ipinadala ng hilagang lupain ay pawang isang grupo ng mga duwag. Huminga ng malalim si Yongji. Bigla siyang may naintindihan. Ang mga taong ito ay mga tagasunod lamang. Malinaw na gusto ng Norte na si Yongji mismo ang pumatay kay Juwo. Kabanata 1489, ganap na sayaw kumpara sa Eternal Dance. These bastards, lalong naging malamig ang ekspresyon ng Eternal Dance. Sinabi ng lalaking nakaitim na damit na ipapadala niya ang mga piling sundalo ng hilagang lupain upang tulungan siya. Ngunit paano naging mga elite na sundalo ang mga taong ito? Sila ay isang grupo ng mga basura. Ang kasalukuyang walang hanggang sayaw ay tunay na nasa isang dilema. Huminga siya ng malalim at humakbang paarap. Nang malapit ng dumapo ang palad ni Juwo sa iba, biglang itinaas ni Yongji ang kanyang kamay at nabangga ang maliit na palad ni Juwo. Boom! Isang nakakatakot na panloob na chi ang lumabas sa lahat ng direksyon. Bahagyang nanginig ang buong bundok ng Huaning nang bumagsak ang hindi mabilang na mga bato. Parehong umatras ng dalawang hakbang sina Juwo at Yongji. Damn it, labis nitong ikinagalit ni Yongji. Ang palad na ito ay tila pantay-pantay, ngunit sa totoo lang, ginamit ni Yongji ang halos lahat ng kanyang lakas. Ang mas ikinagulat ni Yongji ay hindi siya nakakagamit ng napakaraming spells. Dahil kapag gumamit siya ng spell, matutuklasan ang kanyang identity. Bush! Tulad ng pagkatulala ni Yongji, sumugod na si Juwo na parang gutom na lobo na sumusugod sa biktima nito. Kasabay ng galit ni Juwo, ang kanyang lakas ay tila nadagdagan din. Ang kanyang mga kamay ay nabahira ng pulang dugong ningning. Ang ningning na ito ay lubhang nakakatusok sa mata, parang sariwang dugo. Si Yongji ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad siyang nagpakawala ng galit na dagindong, umuumbok ang kanyang mga ugat habang itinataas ang kanyang kamay para salubungin siya. Ads by Pop Future. Klang! Isa na namang marahas na pagyanig. Umihip ang buong bundok ng Huaning. Bago pa makapag-react si Yongji, sumabog na naman ang ganap na sayaw. Ang kanyang mga kamay ay kumakaway ng walang anumang anyo ng disiplina, umaasa sa kanyang siksik na espiritual na kapangyarihan. Sa ilang sandali, si Yongji ay nasa sobrang nalulungkot na kalagayan dahil napilitan siyang umatras. Lalo pang naalarma si Yongji. Bigla niyang napagtanto na ang lakas ng Absolute Dance ay mas malakas pa sa inaakala niya. Ang gayong malaking kaguluhan ay natural na nakakuha ng atensyon ni Chinyu at Wendoan. Tumayo si Chinyu at i-activate ang kanyang desolated na mata ng Diyos, nakatingin sa larangan ng digmaan. Ang larangan ng digmaan ay nasusunog na may laman at dugo na lumilipad kung saan-saan.
Ang mundo ay tila gumuho habang ang lahat ng mga batas ay inihayag sa sandaling ito. Sa isang dagindong, ang mga kamay ni Yongji ay nag-transform sa isang Dao technique habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sumampal sa ganap na sayaw. Ang panloob na chi ay bumangon mula sa katawan ng ganap na sayaw. Sa isang pag-shake ng kanyang mga kamay, isang panloob na chi na parang isang malakas na hangin ang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Boom! Ang banggaan ng dalawang diskarte ay naging sanhi ng pagbagsak ng bundok ng Huaning. Napaatras si Yongji ng ilang hakbang, at lalo pang tumimas ang kanyang lalamunan. Ang ekspresyon ni Yongji ay sobrang hindi magandang tingnan. Malamig siyang tumingin kay Juwo, at saglit, may kaunting takot sa kanyang puso. Damn it! Kung makakagamit ako ng spell, siguradong hindi ako papatalo sa kanya. Sigaw ni Yongji sa kanyang puso. Kung magpapatuloy ito, natatakot siyang matalo talaga siya kay Juwo ngayon. Boom! Habang nag-iisip si Yongji, biglang dumating si Juwo, at hinampas ang dibdib ni Yongji. Ads by Pop Future. Agad na nakaramdam ng sakit si Yongji at umatras. Lumuwa siya ng subo ng dugo at bumagsak ang dibdib niya. Hindi, kailangan kong umatras. Naging malamig ang ekspresyon ni Yongji. Hindi niya pinansin ang mga sugat niya at tumalikod na para umalis. Sa sumunod na segundo, nagtago si Yongji sa kalawakan at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking escarlate na kamay ang biglang lumitaw at sinampal siya palabas ng void. Nahulog si Yongji mula sa void, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. F***sake, pilit na galit si Yongji. Gusto pa niyang tanggalin ang kanyang maskara at makipaglaban sa ganap na sayaw. Gayunpaman, nadaig ng kanyang pagkamakatuwiran ang kanyang pagiging impulsive sa huli. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis na umalis. Ang ganap na sayaw ay orihinal na gustong habulin siya, ngunit natatakot siya na mahulog siya sa bitag ng kaaway. Nakatingin lang siya sa pag-alis nito. Pagkatapos noon, nagsimulang mawala ang panloob na chi sa katawan ni Juwo, at bumalik sa normal ang lahat. Tita Juwo, okay ka lang ba? Nagmamadaling tumakbo si Wenda. Gumuso si Juwo at sinabing, syempre ayos lang ako. Ang mga maliliit na hipon na ito ay nangangahas na pumasok sa May Huaning Mountain. Talagang hindi nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila. Pagkasabi nun, umarte si Juwo na parang walang nangyari. Hinailan niya sina Wenda at Wen'er at sinabing, Tara na. Bilisan mo at samahan mo akong uminom. Sa kabilang banda, bumalik si Yongji sa Yongji City ng gabing iyon. Nagtago siya sa kanyang silid, hinubad ang kanyang damit, at saka tumingin sa kanyang dibdib. May scarlet palm print sa kanyang dibdib. At ang print ng palad na ito ay tumatalon pa sa liwanag. Damn it! Hindi napigilan ni Yongji ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang ilabas ito gamit ang spirit chi, ngunit nalaman niyang wala itong silbi. Pinagpapawisan man siya sa pagod, hindi niya magawang mawala ang dagwang print ng palad. What the hell is this spell? Pilit na sigaw ni Yongji. Young millionaire from Talisay City tells how she got rich. Urologist, gawin ang salt trick bago matulog para sa potensya. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Yongji na tila sumasalakay sa kanyang katawan ang print ng palad. Nagdulot ito ng matinding pagkabalisa kay Yongji. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa dibdib niya. Pagkatapos, nagngalit siya ng ngipin at pinunit ang bukol ng laman sa dibdib niya. Bumulwak ang dugo na parang bukal. Tiniis ni Yongji ang sakit at tumingin sa sariling dibdib. Sa kabutihang palad, nawala ang print ng palad. Medyo malamig ang mukha niya habang nakaupo at hinayaan ang pag-agos ng dugo. Mukhang minaliit ko ang huling sayaw. Huminga ng malalim si Yongji. Noong una ay akala niya ay madali niyang maibaba ang huling sayaw, ngunit hindi niya inaasahan na babalik siya sa pagkatalo. Halos mawalan pa siya ng buhay. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang lalaking nakasuot ng itim. Nang makita niya ang lalaking nakasuot ng itim, bakas ang galit sa mukha ni Yongji. Mukhang hindi maganda ang simula ni Mr. Yongji. Sabi ng lalaking nakaitim na nakasuot ng ngiti na hindi isang ngiti. Malamig na tiningnan ni Yongji ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, wala ka bang silbi sa norte?
Ang mga taong pinadala mo ay wala man lang kakayahang lumaban. Bakit? Pinaglalaruan mo ba ako sa North? Hindi nagpanik ang lalaking nakasuot ng itim. Walang pakialam niyang sinabi, Mr. Yongji, nandito rin kami para makita ang iyong kakayahan. See my ability. Isang malakas na panloob na chi ang agad na lumabas sa katawan ni Yongji. Ang napakalaking presyon ay direktang idiniin ang lalaking nakasuot ng itim sa lupa at hindi siya makagalaw. Nililigawan mo ba si kamatayan? Malamig na tiningnan ni Yongji ang lalaking nakasuot ng itim na kaharap. Buong lakas na nakipagpunyagi ang lalaking nakasuot ng itim, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Mr. Yongji, please don't misunderstand. Wala kaming masamang intensyon, medyo gulat na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Walang masamang intensyon. Pupunta ako sa Mount Huaning at hindi ako maaaring gumamit ng mahika. Dapat malinawan ka tungkol dito, tama? Malamig na sabi ni Yongji. Pinaplano mo bang hayaan akong mamatay sa Mount Huaning at salakayin ng may Yongji City? Habang nagsasalita, tumayo si Yongji at itinaas ang paa para tapakan ang katawan ng lalaking nakaitim na damit. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim. Nagmamadali niyang sinabi, Mr. Yongji, ito ay isang pagkakamali sa ating desisyon. Nangangako akong babayaran ka. Patawarin mo ako, Mr. Yongji. Compensate me. Hindi mapigilan ni Yongji na mapamura. Ano ang ibibigay mo sa akin? Sacred Heart Technique, handa kaming ibigay sa iyo ang kompletong Sacred Heart Technique. Nagmamadaling sabi ng lalaking nakaitim na damit. Nang marinig ito, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Yongji. Pinitawan niya ang lalaking nakasuot ng itim at malamig na sinabi, pagkatapos ay ibigay ang Sacred Heart Technique. Kabanata 1470, maglakas loob na lumaban. Ang lalaking nakaitim na damit ay hindi nang ahas na maging pabaya. Magalang niyang kinuha ang Sacred Heart Technique at ibinigay kay Yongji. Matapos matanggap ang Sacred Heart Technique, medyo lumuwag ang ekspresyon ni Yongji. Inalis niya ang pamamaraan ng Sacred Heart at malamig na sinabi, get lost. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim na damit ay walang kahit katiting na intensyon na umalis. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Yongji, kung gayon paano natin haharapin ang bagay na ito? Nagpop-up ang mga ugat sa noo ni Yongji. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong magdeklara ako ng digmaan kay Juwo. Medyo nahiya ang lalaking nakasuot ng itim. Alam niyang pinahahalagahan ni Yongji ang kanyang mga balahibo. Imposibleng magdeklara siya ng digmaan kay Juwo. Hindi makagalaw si Juwo, malamig na sabi ni Yongji. Sa puntong ito, biglang iniba ni Yongji ang paksa at walang pakialam na sinabi, pero may paraan ako para mawala si Qinyu, pero mas gusto kong kunin si Qinyu na sumama sa amin. Bumantong hininga ang lalaking nakaitim na damit at sinabi, kung maaari nating kunin si Qinyu na sumama sa atin, matagal na natin itong ginawa. Kaya lang, napakahirap. Nasubukan mo na ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nakasimangot na sabi ni Yongji. Sinabi ng lalaking nakasuot ng itim sa malalim na boses, ang Qinyu na ito ay hindi man lang naglalagay ng makalangit na sektang ulap sa kanyang mga mata. Sapat na iyon upang patunayan na siya ay isang masuwain at hindi masupol na tao. Bukod dito, mayroon siyang magandang relasyon kina Juwo at Xiaohai, kaya mas mabuting sumuko na. Nang marinig ito, naramdaman din ni Yongji na may katuturan ito. Natahimik siya saglit at may kaunting panghihinayang, noon pa man ay gusto kong talikuran ang Qinyu. Mukhang walang pagkakataon. Sayang. Kung sasali siya sa Eternal City, tiyak na bihirang magandang balita ito para kay Yongji. Dahil walang paraan para matali siya, mapupuksa lang natin siya. Umampis ang lalaking nakaitim na damit habang mainit ang plancha. Malungkot ang mga mata ni Yongji. Ilang sandali pa, sumigaw siya, Huazi. Ilang sandali pa, isang binata ang nagtulak ng pinto at pumasok. Ads by Pop Future. Nang makita ang mga sugat sa katawan ni Yongji, nagmadaling nagtanong si Huazi, ama ng inaalagaan, ano ang nangyari sa iyo? Hindi sinagot ni Yongji ang tanong na ito.
Sa halip, tinanong niya, may kailangan akong gawin mo ngayon. Mabilis na tumango si Huazi at sinabing, pakiusap, turuan mo ako, foster father. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at sinabing, gusto kong magdeklare ng digmaan kay Chinyu at alisin siya sa ngalan ng paghingi ng payo. Payag ka ba? Natigilan sandali si Huazi bago tuwang-tuwang sinabi, syempre payag ako. Foster father, matagal ko nang ayaw sa Chinyu na iyon. Sige, ipauubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Sana ay mabigyan mo ako ng magandang resulta, sabi ni Yongji. Nagmamadaling itinaas ni Huazi ang kanyang mga kamay at sinabing, mangyaring makatitiyak, ama-amahan. Talagang gagawin ko ang lahat para patayin si Chinyu. Pagkasabi nito, ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay at hiniling si Huazi na umalis. Pagkaalis niya, sumimangot ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, Mr. Yongji, magagawa ba ito ng binatang ito? Hindi simple si Chinyu. Walang pakialam na sinabi ni Yongji, si Huazi ay isa sa aking pinakanatatanging mga alaga. Hindi problema ang pagtanggal kay Chinyu. Hindi ba ang pagpatay kay Chinyu ang gusto ninyong lahat? Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim. Ito mismo ang hiniling ng unang matanda. Sana magtagumpay ito. Bamantong hininga ang lalaking nakasuot ng itim. Gumisi si Yongji, ang mga henyo ng South Province ay nasa ilalim ng aking pag-aalaga. Kapag nawala ang pusa, maglalaro ang mga daga. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay paulit-ulit na ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, hihintayin ko ang mabuting balita mula kay Mr. Yongji. Tuldok, Pundok Huaning. Si Juwo ay kumilos na parang walang nangyari. Kumain at uminom siya gaya ng dati, medyo komportable ang pakiramdam niya. Samantala, si Chinyu, na nasa cultivation room, ay hindi mapakalma ang kanyang isip. Ads by Pop Future. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay umalis siya sa cultivation room at nakarating hanggang sa pavilion na ito. Nang makita niya si Chinyu, nagulat si Juwo. Chinyu, anong ginagawa mo dito? Nakalabas ka na ba sa pag-iisa? Umiling si Chinyu at sinabing, ikaw. Ayos ka lang. Gumisi si Juwo at sinabing, ano kaya ang nangyayari sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, nasample ko na sila hanggang sa mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Juwo ang kanyang maliit na kamay na may mabangis na tingin. Umupo si Chinyu sa tapat ni Juwo at sinabing, kilala mo ba kung sino ang gumawa nito? Bahagyang kumunat ang noo ni Juwo at sinabi sa mahinang boses, inaangkin nila na mula sa hilagang lupain. Ang hilagang lupain. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Chinyu. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabing, mukhang ang mga alalahanin ng Senior Xiaohai ay hindi walang dahilan. Ang mga tao sa hilagang lupain ay napunta na sa malalim na bundok Huaning. Sa pagbanggit ng paksang ito, medyo naging malamig din ang tingin ni Juwo. Ang mga taong ito mula sa hilagang lupain ay talagang mapangahas. Talagang nakatutok sila sa akin. Malamig na sabi ni Juwo. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, kung talagang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Katimugang Rehiyon at Hilagang Lupain, walang sino man ang makakatakas ng hindi nasaktan. Lahat ay maaapektuhan. Tumango si Juwo at sumang-ayon kay Chinyu. Panahon na para mag-isip ng countermeasure. Kung talagang hindi ito gagana, pupunta rin ako sa Hilagang Hangganan, sabi ni Juwo habang humigop siya ng alak. Medyo nabahala si Chinyu. Palagi niyang nararamdaman na ang malaking labanang ito ay hindi magtatagal. Dahil nandito ka na, samahan mo akong uminom, casual na sabi ni Juwo. Talagang wala sa mood si Chinyu, kaya sinamahan na lang niya si Juwo at uminom dito. Nag-inom silang dalawa buong gabi hanggang madaling araw. Medyo makapangyarihan ang dalawa kaya hindi sila nalasing buong gabi. Samantala, nakahiga doon sina Wenda at Wen'er at natulog buong gabi. Kinabukasan, bumangon si Chinyu at nagunat, pagkatapos ay nagsabi, kailangan kong pumunta sa closed-door cultivation sa lalong madaling panahon. Casual na ikinaway ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, go, go, go. Kahit anong oras na, ang pagpapabuti ng iyong cultivation ang susi. Napaungol si Chinyu at babalik na sana sa cultivation room.
Sa oras na ito, biglang tumakbo ang dalawang disipulo ni Juwo. Lord Juwo? Isang taong nag-aangking anak ni Mr. Yongji ay narito upang makita ka, sabi ng dalawa. Bahagyang kumunat ang noo ni Juwo at bumulong, anak ni Yongji. Bakit nandito ang disipulo niya para makita ako? Ito. Hindi rin namin alam. Nabalitaan lang namin na humiling siya na makita si Lord Juwo, tapat na sagot ng dalawa. Si Juwo ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, papasukin siya. Oo. Makalipas ang ilang minuto, umakyat ang isang binata mula sa paanan ng bundok. Ang taong ito ay walang iba kundi ang disipulo ni Ji. Yung Ji, si Huazi. Si Huazi ay dumating hanggang sa tuktok ng bundok. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Juwo at sinabing, pagbati, Master Juwo. Tinulyapan siya ni Juwo at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa akin? Agad na bumagsak ang tingin ni Huazi kay Qinyu. May bakas ng puot at bakas ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Nandito ako para hanapin si Qinyu, sabi ni Huazi na may mahinang ngiti. Natigilan si Qinyu at sinabing may halong pagtataka, bakit mo ako hinahanap? Walang pakialam na sinabi ni Huazi, narinig ko na ang iyong lakas ay namumukod tangi at sinasabi mong ikaw ang numero unong tao sa mga nakababatang henerasyon sa katimugang lalawigan. Ako, si Huazi, ay gustong maranasan ito. Pagkatapos sabihin iyon, direktang naglabas ng challenge letter si Huazi at inihagis kay Qinyu. Kinuha ni Qinyu ang liham ng hamon at sinabing may pagtataka, binibigyan mo ba ako ng liham ng hamon? Ano pa? Ngumisi si Huazi, Qinyu, sabi ng aking master na ang iyong talento ay namumukod tangi. Ako, si Huazi, ay talagang hindi kumbinsido. Siguro kung maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin.